Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po yung papasimula na sa ating gawain. Siya na nanahan sa lihim ng kataas-taasan ay makapaganghilay sa ilalim ng kapangyarihan sa lahat. Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at muog, ang aking Diyos na pinagkakatiwalaan. Tiyak na ililigtas ka niya sa bitat ng maninilo at nasasalot ng mamumuksa. Lulukuban ka niya ng kanyang mga balahibo at mangalong ka sa lilim ng kanyang mga pakpak. Ang katapatan niya ang magsisilbing tanggulan at kalasag. Hindi mo kakatakutan ang nakasisindak na gabi, ni ang palasog na sumisipat ng araw, ni ang sakit na sumasalabaybay sa kadiliman, ni ang salot na nagwawasak sa katanghalian. Maaaring 1,000 ang mabuwal sa iyong tabi, 10,000 sa iyong kanang kamay, ngunit hindi ko lalapit sa iyo. Mamamasdan lang ito ng iyong mga mata at makikita ang parusahan sa masasama. Kung ang kataas-taasan ang gagawin mo, tahanang maging ang Panginoon na aking kanlungan. Kung gayon, walang kapahamakang darating sa iyo at walang kapansanang lalapit sa iyong toldan, sapagkat magugutos siya sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo para bantayan ka sa lahat ng mga lakad mo. Kanya sa kanyang mga kamay para di matisod sa batong mga yaong paa. Maglalakad ka sa gitna ng leon at ng kobra. Tatapakan mo mga malaking leon at ahas. Ililigtas ka siya, sabi ng Panginoon, sapagkat mahal niya ako. Ililigtas ko siya sapagkat kumikilala siya sa aking pangalan. Tatawag siya sa akin at tutugunin ko siya. Sasamahan ko siya sa gitna ng paguluhan. Ililigtas ko siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay na magiging kasiyahan niya at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pahiligan niya ako sa sariwang pastulan. Pinapatubayan niya ako sa tabi ng tahimik na batisan. Pinauhuli niya ang aking kaluluwa. Pinapatubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Kahit ako himalakad sa lambak ng lihim ng kamatayan, wala akong kakatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ang umaaliw sa akin. Naghahanda ka ng dulang na harapan ko sa harapan ng aking mga kaaway. Binubusan mo ng langis ang aking ulo, ang saraw ay umahapaw. Tunay na susunod sa akin ang kabutihan at pag-ibig sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Maging
oras po ito ay aming kang pinapupurihan at dinadakila. Nasa tahanan man po kami, nasa tahanan po ang ibang kapatiran upang nanonood. But yet, Lord, nananagumpay po kami na purihin ka, dinadakila ka, sapagkat ikaw ay mabuti sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming iniingatan at yamang sa oras ito, ihanda mo ang aming mga puso, aming kaisipan, upang ikay aming dakilain lalo sa aming mga buhay. Walang makapipigil po sa amin pagdating sa pagsamba, sapagkat o Yahweh, aming Panginoon, ikaw ang lumikha sa amin, nananakta kung saan ikaw o Diyos ang patuloy namin sa aawitan at sa asambahin. Dakila ka po sa aming mga buhay. Puri ka namin, dinadakila ka namin. Patuloy mo tatagpuin at pakita ang iyong mga obra Israel na sumasamba at sumasamba at sumasamba sa iyo, Panginoon o Diyos. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa tanging makapangyarihan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin maginin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makakapangyarihan sa lahat, gumawa ng langit at lupa, at Yesu Kristo na kanyang buktong na anak, ating Panginoon. Ipinaglihi sa pagitan ng Banal na Espiritu, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Siya ay bumaba sa kinaroroonan ng mga patay. Sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. Umakit sa langit at mubo sa kanang trono ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon siya ay paparito upang maguman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Banal na Espiritu, sa banal na pamalatang Iglesia, sa kalipunan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at tayo po ay pasalamat sa kanyang kabukihan at pag-ibig sa bawat isa. Ito kaya isipin
maraming salamat po. Minsan pa, Panginoon, sa gabi ito. Salamat po sa pribilehiyo, Panginoon, minsan pa na nakasamba kami, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon ito, Panginoon. Lord, patuloy na tumutulog kami sa iyong harapan. Papakumbaba, Panginoon. Patuloy na lumalapit, Panginoon. Patuloy po, Lord, mahabag ka sa aming bansa. Patuloy po, Lord, patawarin kami, Panginoon, sa aming nagawang mga kasalanan laban sa iyo, Panginoon. Patuloy po, Lord, ang aming panalangin. Kagalingan po para sa aming bansa, Panginoon. Amen, Lord. Kagalingan po, Panginoon, Lord God, sa mga nagkaroon ng sakit ngayon, Panginoon. Yes, Lord. Sa mga nagkaroon ng coronavirus ngayon, Panginoon, ang aming dalangin, ang aming panalangin, mabilis ang recover, Panginoon, ang kanilang maranasan sa oras na po, Panginoon. Nawa, Panginoon, Lord, mapabilis, Panginoon, ang bagay na to sa aming bansa, Panginoon, sa aming mga karating bansa, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, ng sakit na to, Panginoon, ng virus na to, Panginoon. Patuloy po, Lord, tulungan mo ang aming mga namumuno, Panginoon, ang aming presidente, Panginoon, ang aming vice-presidente, Panginoon, ang aming mga senador, Panginoon, ang aming mga mababatas, Panginoon, ang aming mga namumuno, Panginoon. Patuloy na bigyan mo silang kakayahan, Panginoon, ang wisdom, Panginoon. Maging, Panginoon, Lord, sa mga frontliner, Panginoon, sa aming mga doktor, Panginoon, sa mga nurse, Panginoon, na umaharap, Panginoon, sa lahat ng pasyente. Cover them, Panginoon, Lord God. Patuloy na, Lord, ang aming panalangin, Panginoon, para sa kanila, Panginoon. Ingatan po sila, protektahan po sila, Panginoon. Patuloy po, Lord, Ikaw, O Diyos, ang mag-iingat sa kanilang mga buhay at kalusugan, Panginoon, sa oras na po, Panginoon. Maging, Panginoon, Lord God, yung mga kapulisan, mga sundalo, Panginoon, Lord, nagbibigay ng ordinansa, Panginoon, patuloy na, Lord, sila rin, Panginoon, na ingatan mo, Panginoon, sa pagkakataon ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At Lord, maging, Panginoon, sa aming baryo ng Kapalangan, Panginoon. Patuloy po, Lord God, naming panalangin, ingatan mo po, naming mga kababaryo, Panginoon. Yes, Lord. Cover, Panginoon, O God, Yes, Lord. ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon, Panginoon. At aming panalangin, Panginoon, sumunod, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, doon sa ordinansa, Panginoon. Lord, para sa kaayusan, Panginoon, Lord God, para sa ikaayos, Panginoon, Lord God, ng bagay na ito, Panginoon, upang mapabilis, Panginoon, Lord, yung kagalingan, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Maging, Panginoon, Lord God, yung itatayo mo sa oras na po, Panginoon. Salamat po. Patuloy po, na Lord, langisan mo ang kanyang labi, Panginoon. Langisan mo ang kanyang bibig, Panginoon. Patuloy po, Lord, mapagpala, mapalakas, mapatatag, Panginoon. Parinig, Panginoon. Ang lahat ng mga manunood, Panginoon, sa pagkakataon ito. Minsan pa, Panginoon, mapalakas, mapatatag, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pananalig, Panginoon, sa pagkakataon ito. Salamat po. Tunay po, Lord, hindi po namin pinagkakatiwala ang gawain ito, Panginoon. Lord, sa po namin binabalik lahat ng pasalamat at pagdakila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, magandang gabi po and maging sa lahat po ng mga nanonood po dito sa FB Live Streaming. Ito po ay isang pagsamba ng ating worship on Wednesday and salamat sa Panginoon sapagkat sa kanyang pong biyaya ay nakakapagpatuloy po tayo sa ating pagsamba sa kanya. Sa kabila po ng ganitong sitwasyon po ay the Lord is making use of our technology and magagamit po natin ito para po sa pagpapahayag ng kanyang mga salita at sa pagsamba sa ating Diyos who alone deserves all the glory and all the honor and all the praise. Nais ko pong basahin ang mga talata natin pong
pagbabatayan ng itong gabi nito sa 2 Corinto chapter 4 verse 16. At ito po ay konklusyon ng aking mga nagiging mensahe every Sunday patungkol po sa tema ng tao ng pag-asa. So allow me to read 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Kaya hindi kami pinanghihinaan ng loob. Bagamat ang aming panlabas na katauhan ay patuloy na humihina, ngunit ang aming panloob na katauhan ay patuloy namang nababago araw-araw. Ang magaan na panandali ang kapighatian nito ay naghahanda para sa amin ng isang walang hanggang mabigat na kaluwalhatiang walang katulad. Kaya hindi kami nakatingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagat ang mga bagay na nakikita ay panandalian, ngunit ang mga bagay na di nakikita ay pangwalang hanggan. Katulad ng aking pong sinabi kanina, ang ating pong tema sa mga talatang ito, na aking pong ibinabahagi tuwing linggo, ay ang tao ng pag-asa. Ito ay sulat po ni Pablo, at ito ay patutuo ni Pablo sa kabila po ng kanyang paghihirap na kanyang pinagdaraanan. Paghihirap physically, paghihirap mentally, emotionally, dahil po sa kanyang ministeryo bilang isang apostol po ng Panginoon. And yet, pinapahayag ni Pablo ang kanyang buhay na pag-asa. Kaya naman siya ay natin na isang tao ng panalangin ko ng pagpapala sa bawat isa po sa atin, nawa tayo ay maging mga tao ng pag-asa. Ano nga po ba ang mga katangian ng tao ng pag-asa? Lalaki na, una, kailangan na hindi po siya pinanghihinaan ng loob. Sapagkat hindi siya umaasa sa kanyang sarili. Ang tao po ng pag-asa ay sa Diyos siya umaasa. Sabi niya Pablo, we do not rely on ourselves. Sa halip, sabi niya ay ang lahat ng ito na nangyari ay nagdala lamang sa kanila upang sila po ay maging mas lalong dependent sa Diyos. Pangalawa, kailangan ay higit niyang pinalagaan ang kanyang pagbabago kaysa sa kanyang paghihina. Ang tao ng pag-asa, bagamat hindi maikukubli po yung mga paghihirap na dinaranas po ni Pablo at yung mga naging kalugihan ni Pablo dahil po sa kanyang naging pagsunod sa Panginoon. Nalubos po talaga na nagpahina, nagwasak sa kanyang panlabas na pagkatao. And yet, doon naman sa panloob na pagkatao ni Pablo ay Christ was formed sa kanya. Ang si Kristo ay nalikha po sa kanya. At ito ay nagdala po sa kanya ng tunay na pagbabagong panloob. Mula doon sa isang Pablo na dating pumapatay, umuusig, namamarusa doon sa mga lumalabag sa kautusan, natagpuan ngayon ni Pablo katulad ni Jesus. Ang ebanghelyo dala ay ebanghelyo po ng pag-ibig, ng pagpapatawad, at pagbibigay ng pag-asa. So, ang tao na may pag-asa ay kailangan ay ang kanyang pinahalagahan. He valued more doon sa kanyang pong inner man, ay sa kanyang paloob na pagkatao. At sa pagpapatuloy po, sa gabi nito, doon sa talatang 17 nating binasa, 18, ang katangian ng tao ng pag-asa, kailangan ay nakatuon ang kanyang paningin sa mga makalangit na bagay kaysa sa mga bagay na makalupa. Ito ang tao ng pag-asa. Nakatuon ang kanyang paningin sa mga makalangit na mga bagay kaysa sa mga bagay na lupa. Of course, hindi po ito tumutukoy doon sa sky. Maaaring sipin natin, ang gagawin ba natin, lalabas tayo sa daan, titignan natin yung kalawakan. Ito po ba ang sinasabi ni Pablo na kailangan ay laging nakataas yung mata mo doon sa kalawakan? Hindi po ito yung ibig sabihin ni Pablo. So ano nga ba ang mga makalangit na bagay na kailangan daw ay ang ating mga paningin o ang ating puso ay doon lagi na nakatingin at umaasa? Number one, kapag sinabi po natin makalangit na bagay, ito ay mga bagay na bagamat hindi natin nakikita sa ating mga mata, gayon pa man ay inasahan natin at natin na tiyak na mangyayari.
So pag sinabi mo mga makalangit na bagay, no? Bagaman hindi mo yan nakikita sa iyong naked eye, hindi mo yan nararamdaman sa iyong five senses, and yet, ang mga bagay nito ay inaasahan mo at pinaniniwalaan mo na tiyak na mangyayari yung mga bagay nito. No? Ano to? Kasama po dyan yung tinatawag nating pangako ng Diyos. No? Kanina ay inawit natin to, no? Yung mga pangako ng Diyos. Ang bawat pangako po ng Diyos, pagamat hindi pa natin lubos nakikita, at may mga panahon talaga hindi pa natin nakikita lahat. And yet, inaasahan natin at pinaniniwalaan natin ang mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita ay tiyak na mangyayari. No? Bagamat hindi pa nga lubos na nangyayari ang lahat na nito o hindi pa nagkakaroon ng kaganapan, ng katuparan ng lahat ng mga pangako ng Diyos sa buhay mo ngayon at maging sa buhay ko po, yet, pinangahawakan na natin ang mga pangako nito. No? Tila baga ay nakadepende yung ating mga buhay. No? And they take hold dito sa mga salita nito, no? with a firm grip, no? Itong mga pangako nito. At magkaminsan, dahil nga po sa mga pangako nito na pinangahawakan natin, bagaman, again, as I said, hindi mo pa man nakikita, and yet, dahil sa mga pangako ito ay nagbabanta na tayo ngayon ng mga paghihirap, no? May mga pagtitiis tayo, no? Alang-alang man lang sa mga pangako ito na ating pong pinaniniwalaan at sinasampalatayanan. Sa banal na kasulatan, si Abraham po, no? Nung siya'y tinawag po ng Diyos upang sumunod sa Kanya, it was for this promise of a better city whose foundations and whose architect and builder is kung bakit ang iniwanan ni Abraham yung kanyang ama, nagawa niyang iwan yung kanyang mga mahal sa buhay, nagawa niyang iwan yung kanyang bayang sinilangan, at inilagay niya sa napakalaking risk yung kanyang asawa at yung kalagayan niya sa buhay. Bakit nagawa ni Abraham yun? Bakit nagawa niyang talikuran ang kanyang mga mahal sa buhay? Bakit nagawa niyang iwan yung bayang kanyang sinilangan? At ngayon ay pupunta siya at i-risk niya lahat ng mga natamo niya sa buhay niya para lamang magpunta doon sa isang alam kung saan na yun. Kasi si Abraham po hindi nakatingin sa mga nakikita. When Abraham decided to follow God, he took the promise of God, no, yung promise ng isang better city, na kung saan ang pundasyon noong syudad na yun, at kung saan yung architect and builder ng syudad na yun, ay walang iba kundi ang Diyos. In short, saan nakatingin si Abraham? Nakatingin siya doon sa langit. No? Doon sa mismong tahanan ng Diyos. At naniniwala si Abraham, if you will compare yung iniwan niya, then mas higit po itong langit na to na tiyak na matatanggap niya dahil sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Hindi ito nakikita ni Abraham. This is simply a promise. And yet, for this promise, Abraham was able to leave everything behind him. No? Dahil meron siyang pinangahawakang pangako. Hindi lamang si Abraham, binanggit din po si Moses. No? Si Moses naman, bakit nagawa niyang talikuran ng kanyang pagiging prinsesa? Bakit nagawa niyang talikuran yung opportunity, the privilege na maging isang hari ng Ehipto? Now, for all we know, kilala natin si Moses, tinatawag siyang the Prince of Egypt one time, at hindi lamang siya dapat magiging prinsipe, but sooner, he will be the Pharaoh, the king of Egypt. And yet, tinalikuran niya ito, no? At mas pinili pa niya na yung kadustaan na hamakin siya kasama yung kanyang mga kababayan. Now, bakit mo naman tatalikuran ng gayong klase po ng posisyon? At yung gayong klase po ng kayamanan, kapangyarihan, no? Lahat ay nasa iyo na. At mas gugustuhin mo pa na maging kahamak-hamak ka, no? Doon sa kanyang mga kababayan. Bakit po? Kasi po may pinangahawakang pangako si Moses. At dito niya inilaga ang kanyang paningin. Ano yun? The glorious riches of Christ in heaven. Sapagkat tinignan po ni Moses kung iahambing yung yaman po ng Ehipto
maluwalhating kayamanan ni Kristo doon sa kalangitan. Amen po ba yun? Sapagkat alam na alam ni Moses sa kanyang pagtalikod doon po sa Egypto at kanya pong pananampalataya sa Diyos, isang araw ay tatanggap siya ng maluwalhating kayamanan ni Kristo doon sa sangkalagatan. And Moses believed that is incomparable sa lahat ng yaman ng Ehipto. Katulad ni Abraham, katulad po ni Moses, nawa ay mabuhay din tayo na nangahawakan sa mga pangako po ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Bagamat hindi pa natin ito lubos na nakikita at magkamisan hindi man talaga natin ito nahawakan, ngunit magkaroon tayo ng pananampalataya katulad po ng mga patriarkang mga ito. No? At sa ating pananampalataya sa mga pangakong ito, katulad din ni Abraham at ni Moses, nawa ay maging handa tayo na iwan, talikuran, bitawan, ang lahat ng bagay sa mundo ito bilang kapalit doon sa katuparan ng mga pangako ito ng Diyos. No? Sapagkat isang bagay po ang tiyak, tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. While we may partially experience the fulfillment of God's promise to us dito sa mundo ito, no? Totoo naman po na mararanasan talaga naman natin yung mga katuparan ng mga pangako niyan. Pero kapatid, wag mo namang hanapin ang kaganapan ng katuparan ng mga pangako niyan dito sa lupa. No? Hanggat ikaw pa sa lupa, hindi mo pa ganon lubos na mararanasan ng kaganapan ng lahat ng mga pangako na yan ng Diyos. Sapagkat ang mga pangako niyan ng Diyos ay kanyang inilaan, inihanda, hindi lamang po dito sa lupa, kundi doon sa langit. Now, saan inihambing ngayon ni Pablo ang mga bagay na ito na dapat nating pinagtutuunan ng paningin, bagamat hindi natin nakikita, ngunit inasahan naman natin at pinaniniwalaan natin na tiyak na mangyayari. Saan ito ikinumpara ni Pablo? Well, ikinumpara po niya yung mga makalangit na bagay sa mga bagay naman na makalupa. No? Mas pinili ni Pablo na yung mga bagay na makalangit ang kanyang pagtuunan ng pansin rather than doon sa mga bagay na makalupa na mas nakikita ng mata, mas nahawakan ng kamay, at pwede mapasayo talaga itong mga bagay nito. Ang problema lang, sabi ni Pablo, itong mga bagay nito na nakikita ng kanyang mga mata, ngayon, ngunit hindi mo naman yan maasahan sa darating na panahon. Ano ang mga bagay nito na nakikita ng mata? Mga bagay na makalupa. Well, kabilang po dito ang mga tinatawag nating pita ng mata, ito mga pita ng laman at kapanaluan ng buhay. Ito ay kitang-kita, no, sa ngayon at pwede mong makuha yung mga bagay nito. No? Ito yung mga bagay na dati nang tinalikuran ni Pablo sa kanyang dating buhay. Huwag natin kalilimutan, mayroong isang panahon sa buhay po ni ay hindi lamang nasa kamay niya yung lahat ng ito, kundi abot kamay na niya yung lahat ng mga bagay nito. No? Because he was well advancing in comparison po sa kanyang mga kapwa Hudyo. No? Talagang konting-konti na lang ay makakarating na si Pablo doon sa tugatog ng kanyang tagumpay. No? Ito rin yung mga bagay po na ipinakita ng Diablo sa Panginoong Hesus. No? Tatandaan natin yung pinukso po ng Diablo ang Panginoon at dinala niya doon sa mataas na dako, pinakita niya sa kanya, itong mga bagay nito na makalupa. No? So, from top, ay sila'y tumingin pababa, mga makalupang mga bagay, at nandoon yung lahat ng yaman ng mundo na pinakita ng Diablo, yung yaman ng the splendor, no? And the wealth and the riches of this world, at yung mga bagay na tumikilan sa mundo nito. At ito ang inalok po ng Diablo sa Panginoon na sabi niya ay ibibigay ko sa iyo lahat ng mga makalupang ito, ng mga bagay. Only for one condition. Sabi niya, kung ako ay yung sasambahin. No? Ito nga ang mga kayamanan ng sanlibutan. Mga pleasures of this world. Mga katanyagan or fame. Mga kapangyarihan at mga posisyong pinag-aawayan at minsan ay pinakikipagpatayan ng maraming mga tao. Mga bagay na nakikita,
mga makalupang mga bagay. Ito yung mga bagay that offers many times false hopes to many people. No? Ano ba ang mga bagay minsan ay nag-aalok sa atin, pero sa katotohanan ng lahat ng mga ito ay mga ibinibilang ng mga false hopes. Sa ngayon, totoo po na tila ang pagkakaroon ng mga makalupang mga bagay nito ay talagang nakapagbibigay ng katatagan, no? At kapanatagan sa maraming mga tao. Iniisip ng maraming mga tao, magkaroon lamang ako ng ganito, ng kayamanan, magkaroon lamang ako ganito ng posisyon, ng katanyagan, ay mapapanatag na ako, magiging matatag na yung buhay ko. Subalit sa katotohanan, ang lahat ng mga bagay nito ay lilipas at maglalahong ganap. Ito ang tiyak. Lahat ng itinayo ng tao na nagbibigay sa kanya ng kapalaluan, isang araw ay ibabagsak lamang po ng Diyos. At ito ay sa araw ng Panginoon. Sa dakilang araw na yun ng Panginoon, mauunawaan ng tao na lahat ng kanyang mga nakikita, na lahat ng mga bagay na kanyang nakikita, na kanyang pinagtiwalaan at inasahan sa buhay na ito ay walang magagawa upang mailigtas siya. No? Itong sinasabi ni Pablo. Kaya pipiliin ni Pablo yung mga bagay na di nakikita. Sapagkat yung mga bagay na di nakikita ay masahan. And yet itong mga bagay nito na nakikita mo ng mga makalupa isang araw ay hindi mo masahan. Wala itong magagawa upang tayo ay iligtas. Kaya naman ibibilang ng Diyos na kahangalan ang lahat ng mga bagay na nakikita na pinagsisikapang unahin at hanapin ng mga tao higit po sa Kanya. God will consider them all foolish. Isang araw, ipapahayag ng Diyos ang kahangalan ng tao. Sapagkat mas pili niyang unahin at hanapin ang mga makalupang mga bagay nito. Kaya bilang mga tao ng pag-asa katulad ni Pablo, huwag natin ituon ang ating paningin sa mga bagay na nakikita. Sa halip ay doon sa mga bagay na hindi nakikita. Pangalawa, ano pa ba itong mga bagay nito na makalangit? Itong mga bagay nito na hindi nakikita, ngunit ating inasahan at pinaniniwalaan na tiyak na mangyayari. Ito yung sinasabi ni Pablo na mabigat na kaluwalhatiang nakalaan sa atin sa piling ng Diyos doon sa langit magpakailanman. No? Yaon daw mabigat na kaluwalhatiang na nakalaan sa atin sa piling ng Diyos doon sa langit magpakailanman. No? Tinatawag dito the weight of glory. This is the weight of glory. Hindi ko ito nakikita ngayon. Pero sabi ni Pablo, yan ay naghihintay sa iyo. This is the goal. This is where we should fix our eyes. Lahat ng mga nararanasan natin ngayon sa mundong ito, lahat ng ito ay paghahanda lamang po ng Diyos sa atin. It is like saying, itong mga bagay nito, itong weight of glory, ito ang finish line. Magtatapos tayo lahat doon sa tinatawag nating weight of glory. Everything will end doon sa weight of glory. Everything here on earth is simply a training for us all. No? Tinitrain lang tayo ng Panginoon. As if it is an exercise. No? Para makuha natin ang tunay na prize. At ano yun? Yung mabigat na kaluwalhatian. Tunay nga na walang race, na walang finish line. Remember, tayo po ay mga mananakbo. At hindi po tayo pinapatakbo ng Panginoon na walang finish line. Walang basketball na walang goal. No? Alam natin kapag naglaro ka ng larong basketball, nakatingin lahat kung sa tinatawag natin goal. Sabi ni Pablo, ituon niyo ang inyong paningin doon sa tinatawag niyang weight of glory. Let us live with this general rule. God is preparing us for this weight of glory doon sa langit magpakailanman. Life here on earth is simply a preparation para doon sa tinatawag nating weight of glory. Hindi dito ang finish line. Hindi mo dito makukuha yung prize mo. Ang prize mo ay naghihintay sila doon sa tinatawag nating weight of glory. So ano nga ba itong weight of glory na ito? Ano ba itong sinasabi ni Pablo na mabigat na kaluwalhatian? Actually, kung papansin mo, pag sinabi mo kung mabigat, weight of glory, is simply a weight already. So parang superlative ang ibig sabihin dito ni Pablo.
hindi mo ito ma-imagine sa mundo ito. Hindi mo ito makikita sa mundo ito, sinasabi ni Pablo. In your wildest dream, ay mauunawaan mo kung ano ba itong weight of glory. No, nag-iisip ka ng isang bansa na gusto mong puntahan. Iniisip mo makapunta ka lang doon, ang ganda-ganda na siguro. Alam niyo po, wala pa yung sa na sinasabi ni Pablo na weight of glory. So what are this weight of glory na dapat ay pinagtutuunan daw ng paningin ng isang mananampalataya? Una, it is the glorification of our spirit, our soul, and body. It is the glorification of our spirit, soul, and body. No, ito yung sinasabi natin, completion ng ating kaligtasan. No, totoo ngayon ay ligtas tayo. Already, but not yet. Hindi pa na-fully consummated yung ating kaligtasan. No, yung ating katawan, pag tinignan mo, hindi pa yung glorified body. Kaya nga nakakaranas pa po yan ng iba't ibang karamdaman. Kaya nahihirapan pa yan, napapagod pa yan. Opo, ligtas ka na, pero wala pa yung tinatawag ng glorified body. And then, opo, mahal mo ang Diyos, pero hindi mo ba napapansin, madalas ay nagkakasala pa rin tayo. At sabagat ang ating soul ay hindi pa rin glorified. Na wala pa yung tinatawag natin full glorification of our soul. At pagamat ligtas tayo, pero ang spirito natin ay nakatahan pa rin dito. Nandito pa rin siya sa lupa. Wala pa rin siya doon sa langit. So itong weight of glory na ito is the glorification of our spirit, our soul, and body, which will take place sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, then our salvation will be consummated. At mahahayag sa atin yung fullness of our salvation. In the twinkling of an eye, doon makakaranas tayo ng lubusang pagbabago. In the twinkling of an eye, maging ang ating mga katawan ay papalitan ng isang glorified body. Yan ang inasahan ng bawat isa sa atin na glorification. Pangalawa, what is this weight of glory? It is the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit that will be fully revealed to us. No? Yung isang araw, makikita mo na sila ng mukha. Ano po ba? Ngayon, yes, naniniwala tayo sa kanila. But we have not seen the Father. We have not yet seen the Son. And we have not yet seen the Holy Spirit. Yes, we believe. Naniniwala tayo sapagkat binigyan tayo ng kaloob ng pananampalataya. Pero alam natin, so, no, pag nakapikit ang mata mo, no, gustong-gusto mo silang i-visualize. Pero alam mo, hindi pwede. You cannot form them in your mind. Alam mo lang, sumasampalataya ka, nandiyan ang Ama, nandiyan ang Anak, nandiyan ang Banal na Espiritu. But one day, you will see them face to face. Amen po ba? Isang araw, makikita ng mata mo ang Ama mo na nasa langit. Isang araw, makikita mo yung Panginoon na namatay sa iyo para doon sa krus ng Kalbaryo. Isang araw, you will meet face to face the Holy Spirit. Sapagkat doon, sa kalangitan, ay ihahayag ng Diyos ang kanyang buong pagka-Diyos sa atin. Makikita, sabi nga po doon sa aklat ng mga awit, sabi po ni David, kapag binuksan ko ang aking mata, my eyes will see my Redeemer. No? Alam niyo po, pag namatay ka dito sa mundong ito, pipikit ang mata mo. Pero pag pikit naman ang mata mo sa mundong ito, didilat naman yan at makikita mo ang iyong tagapagligtas. No? Inaabangan natin lahat yan. Yung isang araw na lubos natin silang makikita, hindi lang makikita, kundi makakasama ng Panginoon. Again, what is this glory? What is this weight of glory na inaabangan natin lahat? It is the giving of rewards and the crowning of glory for all that we have done and worked for the glory of God. Ito rin yung weight of glory, the giving of rewards, the crowning of glory. Sinasabi ni Pablo, puputungan na ako ng kaluwalhatian sapagkat sabi niya to pass this world. Malapit ko nang iwan ang mundong ito. At dahil doon, I will be crowned with glory. No? We will all be crowned with glory. We will all receive our rewards. No? For all that we have done and worked with glory of God, of course, by the grace of God. No? Kaya lang naman natin nagawa yun ay dahil sa biyaya ng Diyos. Pero napakasarap po na isang araw, tatanggapin mo yung gantimpala ng klase Diyos. Kapatid, dito sa mundong ito, may mga panahon na hindi
Iniisip mo that you are unrewarded for what you are doing. Kaya lang, dapat maunawaan mo, wala ka pa sa langit. No? Kaya minsan, hindi pa lubos na natatanggap mo ang ganun. Pero isang araw, naniniwala po ako sa biyaya ng Panginoon. Ipuputok ng Diyos ang kanyang korona ng kalwalatian sa atin. At ipagkakalog na sa atin ng ating jury wife sa lahat ng ating ginawa para sa kanyang kalwalatian. All this weight of glory, the glorification of our body, soul, and spirit, the glory of seeing the Father, the Son, and the Holy Spirit face to face, and the glory of receiving our rewards and crowning us with glory, are beyond comparison. Kaya sa mga bagay nito na dapat natin ituon ng ating mga paningin. Diyan dapat lagi na ang puso natin ay nakatuon. Now, saan sila beyond comparison this time? Sa mga bagay na makalupa, sa mga bagay na nagdudulot sa atin na tinatawag ni Pablo na mga paghihirap, ngunit pansamantala ang lahat. Totoo po, nandito sa mundong ito, may mga paghihirap tayong mararanasan. Pero sabi ni Pablo, that is beyond comparison naman. Kapag naman yung kalwalatian ay natanggap mo. No? Sapagkat ang mga paghihirap na ito ay mga momentary lamang, sabi nga, light affliction, magaan lang. Samantalang yung kalwalatian ay mabigat. No? Hindi mo yan mayahambing, sabi ni Pablo. Ano ba itong mga light afflictions na to? Na hindi yan magtatagal. Pagaman, nararanasan natin yan. Pero maniwala ka kapatid, sandali lang yung mga bagay na yan. What are these light afflictions? What are these momentary afflictions? Ito ay mga bagay na nagbibigay po sa atin ng panahon. No? Yung pagtangis. Naranasan mo na bang tumangis? Kanina ay nandun kami sa paglilibing ng isang namatay na mahal sa buhay. At nakikita mo ang panahon. Alam mo ba yun? Yung halos yung puso mo ay sasabog na. No? Yan ay isang paghihirap na hindi mo matatakasan sa mundo ito. No? In this world, you will mourn. Sagrado po yan. Magkakaroon ka ng lamentation sa mundo ito. Ano pa? Ano pa itong mga paghihirap na ito? Yung mga bagay na nakakapagpaluha sa atin. Mga bagay na nakapagpapayak sa atin. Ito ay lumuha na. At lahat tayo ay umiyak na. Kung hindi man po araw-araw, siguro madalas. No? Bagay na nakakapagpayak sa atin, nakakapagpaluha sa atin, mga sama ng loob, no? Yung sobrang kalungkutan. No? Kahit ang Panginoon ay umiyak din siya. No? In this world, we will all cry. Sagrado ang luha natin ay papatak. Hindi natin maiwasan yun. May mga bagay na nakapagbibigay din sa atin ng mga kirot. No? Yung tinatawag natin pain. No? Yung tinatawag natin na karamdaman na kapag ito sa buhay ng isang tao, it really causes them pain. Tayo rin may mga physical pain, may mga mental pain tayo, may mga emotional pain tayo. No? Yung mga kabiguan natin sa buhay, nagdudulot siya ng kirot. No? Sa atin. At ano pa yung mga paghihirap na ito? Yung mga bagay na nakapagdudulot sa atin ng mga paghihirap, itong mga pagsubok, mga pag-uusig, iba't ibang uri ng mga problema, trials and problems. Lahat ng yan ay dinidilang po ng mga paghihirap. At sa panahon ito, lalo na during our time today, itong coronavirus na to, no? Ito ay labis na nagdudulot po ng paghihirap ngayon sa atin. Bakit? Ito po ay kumikitil ng maraming buhay. No? All over the world ay napakarami na ang mga namatay na being infected of this coronavirus. Nag-iwan pa ng mga may infection hanggang ngayon. Still many people are infected and nandoon sila sa mga hospital. Nag-iwan ito ng maraming pag-iyak at pagtangis ng mga mahal sa buhay na nawalan ng pamilya. Sa isang napakabilis na pangyayari, they have lost yung kanilang mga mahal sa buhay.
Sabi nga po ng isang nabasa ko, it will take 10 years before you can replace a doctor. And yet, napakaraming mga doktor na kinuha ng sakit na ito. Mga person under investigation hanggang sa mga oras na ito. Person under monitoring. And you can just imagine yung torture na kanilang pinagdaraanan while they are being quarantined. Lumilikha ito ng iba't ibang uri ng krisis sa mga panahon ito. Financially, no? Mentally, no? Nagkakaroon ng mental crisis, economic crisis, financial crisis. No? Nagkakaroon ng chaos sa ibang mga lugar. Ito yung paghihirap na ating dinaranas. And yet, unawain natin na ang lahat ng mga ito na aking binanggit ay pansamantala lamang at nilipas din ang lahat ng mga ito, sabi ni Pablo. They are considered light and momentarily affliction. Kahit pa ang coronavirus na ito, this too will pass. Kahit ang lahat yan ay nilipas din. Sapagkat ang lahat ng mga ito ay binibilang lamang ng mga temporary. Mawawala ang lahat ng mga ito at magbabago ang lahat ng mga ito. Hindi ko po alam ilang buwan, but few months from now, things will change kahit ito sa ating bansa. Napapanood natin ngayon doon sa China, business as usual. No? Schools are open once again, no? At wala na yung mga doktor doon sa mga hospital na kanilang mga pinagawa. And we look forward by the grace of God. Kahit din, isang araw ay magiging malayo. Bakit? Because, sabi ni Pablo, all afflictions are just but temporary. Ang lahat na nito ay mga momentary din naman. Kaya dahil dito, sabi ni Pablo, don't fix your eyes sa mga bagay na nakikita. Sa halip, sabi niya, ituon mo ang iyong paningin doon sa makalangit na mga bagay. Yan ang tao ng pag-asa. At yan ang aking panalangin po sa bawat isa sa inyo. Mga magulang at mga kapatid na nanonood ngayon. Ituon mo ang iyong pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Ituon mo ang iyong pag-asa doon sa weight of glory that is awaiting you. Huwag mong itutuon ang iyong paningin doon sa mga bagay na pansamantala lamang. Huwag kang aasa doon sa mga bagay na yun na iniisip mo ay makapagbibigay sa iyo ng katatagan. No. Lahat na niyan will be shaken. Higit sa lahat, huwag mong itutuon yung paningin mo sa mga paghihirap na pinagdadaanan mo ngayon. Huwag kapatid, sapagkat isang araw, igising tayong lahat. Ang bagay nito na nagpapahirap sa atin ngayon ay wala na. No? At ito ay papalitan ng Diyos ng kalwalhatian. Yes, there will be momentarily glory, but one day, we will all experience yung fullness and the full weight of God's glory. Dahil dito, umuhay tayo bilang mga tao ng pag-asa. Palayan po tayo ng Panginoon na tayo po ngayon. Umasa tayo sa kanyang mga pangako, mapangahawakan ang kanyang mga pangako, sapagkat tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kaya naman, ilalagak ko ang aking puso sa kanyang mga pangako. Sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Yes, Lord. Panginoon, tugon sa aking
Panginoon, ang mga pangako mo, ang pangahawakan namin sa aming mga buhay. Though we do not see entirely, Lord, the fulfillment of your promises, O Lord, now, and Lord, we do not realize all your promises now, but we believe, Lord God. We believe, Lord, and we confess, Lord God. Natutuparin mo ang mga pangako nito. Hindi man ngayon, maaaring bukas, hindi man bukas, maaaring Panginoon sa susunod na bukas, Panginoon. Hindi man bukas, Panginoon, and maybe by next week, next month, Panginoon, one thing is for sure, Lord God, tutuparin mo ang mga pangako mo. And Lord, hindi man lahat, Panginoon, O Lord, ay matupad. Hindi man namin lahat maranasan. Lord, wala kaming dapat ikapag-alala, Panginoon, O God. Sapagat, Panginoon, lahat ng mga ito will have their own consummation, Lord, and fulfillment, O God, kapag dumating na ang panahon na ikaw ay babalik ng muli, Panginoon, O God. Kaya naman, Panginoon, turuan mo kami to fix our eyes on, Lord God, hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagat ang mga bagay na nakikita, Panginoon, ay panandalian lamang. Ang mga bagay na nakikita, Panginoon, hindi namin ganap na masahan. Lord, tulungan mo rin kami. Huwag namin ituon yung mga paningin namin sa mga bagay na nagpapahirap sa amin ngayon, Panginoon, O Lord. Yes, Lord. May mga bagay na nagpapahirap sa amin ngayon. There are things, Lord, that cause us to mourn. There are things, Lord, that causes us, Lord, to cry. There are things, Lord, that causes us, Lord, to be in pain, Panginoon. Panginoon, ipaalala mo sa amin, Panginoon, isang araw, Lord, itigil po lahat ng mga ito. One day, Lord, hindi na kami luluha. One day, Lord, wala nang luha na papatakpas sa amin, Panginoon. Wala nang pagtakis, Panginoon. One day, Panginoon, Lord, aalisin mo sa aming alaala kaisipan na namumuri ng pain, Panginoon, ng mundong ito sa amin, Panginoon. One day, Lord, you will erase all the memories of Lord God. Lord God, na nagbigay ng sakit sa amin, nagpahirap sa amin, Panginoon, Lord God. And Lord, maging ang coronavirus na ito, Panginoon, Lord. Lord, na nagasig ngayon, Panginoon, Lord, ng kanyang takot, Panginoon, O Lord, ng kanyang kamandag, Panginoon. God, we believe, Lord God, kahit ito, Panginoon, O Lord, ay hindi po mananatili, Panginoon, O Lord. Yes, O Lord God. Yes, Lord, we believe, Lord God, you will put an end, Panginoon, O Lord. Tatapusin mo ito, Panginoon, for it has no power, Lord God, Panginoon, O Lord, na ipagpatuloy ito ng pangbalanggan. This is just, Panginoon, temporarily, Panginoon, yes, Lord. And Lord, these afflictions, O Lord God, will be light, Panginoon, O Lord God. Lord, we believe, Lord God, this too will pass, Lord God, Panginoon. Yes, Lord, that is what we believe and that is what we confess, Lord God. Lord, one day, Panginoon, magigising kami, Panginoon, O Lord, na mayroon ng magandang balita, Panginoon, that a cure has been found already. Binigyan mo na ng gamot, Panginoon, ang sakit na to, Panginoon. One day, Lord, gigising kami na mayroon ng antidote ang sakit na to, Panginoon. One day, Lord, gigising kami, Panginoon, O Lord, na mayroon ng vaccine, Panginoon, laban sa kalandang ito, Panginoon. Yes, Lord God. Yes, this is what we believe, Lord God. And Lord, though it may prolong for some time, Panginoon, but yet, Lord, uncomparable still, Panginoon, O Lord. Sabi din yung mga salita in Romans 8, chapter 18, Panginoon, O Lord, na ang lahat po ng mga paghihirap na aming dinaranas ngayon, Panginoon, Lord, will never outweigh, Panginoon, O Lord, the glory that will be revealed in us, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, O God. Lord, turuan mo kami na naging nakatuon ang aming mga paningin doon sa kalwalhatian na sa aming Panginoon. Sa kalwalhatian, higit sa lahat, that one day we will see you face to face and one day we will be with you, Lord, forever, for eternity, Panginoon, sa iyong kalangitan, Panginoon. At
Aming Ama, sa gabi ito, Lord, mo ang bawat isa, Panginoon, Lord, na mayroong kabigatan, may pagtangis sa kanilang mga puso. Lalo na, Panginoon, Lord, ang dinudulot po ng paghihirap na ito ng coronavirus, Lord. Father, we ask and we pray, as we have prayed already, Panginoon, Lord, remember, Lord God, your people. Remember, Lord God, the world, Lord God, in such a time like this, Panginoon, Lord God. Lord, huwag mo kalilimutan ang iyong mga nilikha. Huwag mo kalilimutan ang iyong iglesia. Huwag mo kalilimutan ang iyong bayan, Panginoon, Lord. Sumasamo sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, aming Ama, kahabagan mo, Panginoon, ang mundo nito, Panginoon, Lord. Sa kabila ng aming mga pagkakasala sa iyo, Panginoon, Lord God. Panginoon, mahabag ka pa rin. Lord, sapagkat ang pangalan mo, Panginoon, ikaw ang Diyos that is full of grace, that is gracious, that is full of mercy, Panginoon, Lord God. Abounding in love, Panginoon, Lord God. Paranas po ang iyong habag, ang iyong pag-ibig, Panginoon, Lord. At hayaan mo, Lord, mataba ito ng sanlilikha sa mga panahon ito, Panginoon, Lord. As we already have prayed, Lord, continuous protection to our frontliners, Lord God, doing their duties sa Lord, putting, Lord God, themselves noon, Panginoon, Lord, sa isang mahirap na kalagayan, Lord, pagpalain mo po sila, ingatan mo po sila, protectionan mo po sila, Panginoon. Lord, we pray, Lord, for our government. We pray and bless our President, Lord, ang executive branch, ang legislative branch, Panginoon, Lord, even ang judiciary sa mga panahon ito. Turuan mo po sila, Panginoon, how they can be able to extend, Lord, yung tulong sa aming mga kapwa Pilipino, lalo na doon sa mga nahihirapan na sa mga panahon ito, Diyos. Father, we pray, Lord God, na mayroon pong mga karunungan kayo ng pagkakalo sa kanila upang sa ganoon, Panginoon, ma-augment, Panginoon, ang mga paghihirap, ang mga pangangailangan po ng aming mga kapwa Pilipino, Panginoon. Lord, salamat po sa iyo sa gabi ito. Pinupuri ka po namin, pinagpapala ka po namin, Panginoon, at Lord, binabalik namin sa iyo lahat ng karangalan. At ngayon, ang mayamang pag-ibig ng Diyos Ama, maging ang biyaya ng Panginoon Jesucristo, at ang walang hanggang pakikisama, pakikipisan, kaaliwan, nagmumula sa banal na Espiritu, ay sumanila ng mga tao ng pag-asa, mga tao na umaasa sa Diyos at hindi sa kanilang mga sarili, mga tao na pinahalagahan ay ang kanilang panloob na pagkatao, at ang mga tao na ikinutuon ang kanilang paningin sa mga bagay na makalangit, mga bagay na hindi nakikita. Sumainyo at bawat isa sa atin, maging sa ating mga pamilya, mga mahal sa buhay, maging sa iglesia na kanyang tinubos ng kanyang banal na dugo, at sa bansang Pilipinas, at maging sa lahat ng mga bansa, ngayon hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Amen. 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 Okay. Maraming salamat po sa inyong naging pakikibahagi sa aming pagsambangay ng gabi nito. Minsan pa, magkita-kita po tayo bukas at 5 a.m. sa ating pong daily dawn of prayer. God bless us all.